I wait for the Lord, my soul waits for His word. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. After Jesus had fed the people, Jesus made the disciples get into a boat and precede him to the other side, while he dismissed the crowds. After doing so, he went up on the mountain by himself to pray. When it was evening, he was there alone. Meanwhile, the boat, already a few miles offshore, was being tossed about by the waves, for the wind was against it. During the fourth watch of the night, he came toward them, walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified. "It is a ghost," they said, and they cried out in fear. But at once Jesus said to them, "Take courage, it is I. Do not be afraid." Peter said to him in reply, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." And he said, "Come." Peter got out of the boat, and he began to walk on the water toward Jesus. But when he saw how strong the wind was, he became frightened, and beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus stretched out his hand. He caught Peter. He said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" After they got into the boat, the wind died down. Those who were in the boat did him homage, saying, "Truly, you are the Son of God." The Gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Maging sa unang pagbasa from the Book of Kings and the Gospel, ang circumstance ng Word of God comes in the midst of turmoil. Ang tawag natin sa Tagalog ay bagyo. Binagyo ka ba? Binabagyo tayo, but you cannot imagine that ang bagyong ito, iba't ibang uri sa iba't ibang tao. Definitely, siguro sa ating na merong regular na trabaho, nakapagpahinga pa siguro yung iba kasi naka-orange or red alert at sabi walang pasok, lalo na yung nasa gobyerno. Pero imagine niyo yung kailangan mamasukan o kailangan pumadyak ng tricycle. Di ba iba yung bagyo sa kanila? Isipin nyo na lang, ang ilang mga tao na kailangan pumasok kasi
Ospital ang pinapasukan. Mabuti pa yung teacher, walang pasok. Pero kunyari, security ka, police, kasama ka sa disaster and risk reduction ng gobyerno, fireman ka, senro ka. You just imagine, iba't ibang uri ng tao, di ba? Iba't ibang klase ang dating ng bagyo sa iba't ibang tao. So pag tinanong natin, binagyo ka ba? Well, sabihin natin siguro, oo, pero more ang bagyo siguro sa Facebook, sa balita, sa nakikita nyo, sa smartphones. Iba siguro yung bata nakaliligtas lang sa kanya kagabi. Kasi higit kumulang siyang nakahawak na lang siya sa fence. Ang lalim-lalim ng tubig. Buti merong umaksyon 2 tao, isinalba siya. At sigurado ko yung batang to, hindi nagsisimba sa linggong ito. Di ba? Marahil nagpasalamat siya sa Diyos, pero sa basa, sa takot, sa pangyayari kahapon, hindi niya makasimba. Siguro mismo sa lugar nila, baha pa. So kung nandito tayo at binagyo tayo, ibang uri siguro yung ating mga bagyo. Meron din naman pong bagyo na nalulugi ka sa iyong business. Di mo alam kung isasarado mo o hindi. O nawalan ka ng trabaho. O nagkasakit ang tatay mo. At malaking gastusin. At nakikita mo na parang depleting ang iyong savings. Pero tatay mo eh. At siguro walang ibang mag-aayuda. Isipin nyo, iba't ibang bagyo, iba't ibang tao. Hindi lang natural ang calamity. Pwedeng emotional. Naiwan ka. Iniwan ka. O pwedeng financial. Kahit anong bagyo, may isa lang nakita natin, maging yung bagyo sa lupa kasi nasa bundok, si Elias. O yung bagyo, ibang klase, sa laot, sa tubig, mga apostoles. At least, si Elias, kahit anuman lakas ng bagyo, strong wind, violent wind, strong rains, nagkaroon pa ng earthquake, nagkaroon pa ng apoy ng volcanic eruption siguro, na balagay ko, baliktad ng konti sa Pilipinas, sa Luzon. Pumutok muna, nag-earthquake muna noong 1990, pumutok ang Pinatubo, dumating si Lahar dahil sa ulan. At hanggang 1995 po yun. Yung aming lugar po sa Don Bosco, sa Bacolor, last Lahar flow sa Pampanga yun. 18 feet of lahar in 30 minutes. Yun ang bagyo sa amin noon. Anyway, kahit saan man, sino man, anong circumstance ang bagyo, ang nakalagay sa ating pagbasa ay, ang Diyos ay bahagi sa bagyo. At siya mismo, ramdam niya ang bagyo sa buhay ng tao. At dahil ramdam niya, binahagi niya kanyang anak. Simula pa lang kasama ang mga apostoles, sumama sa kanilang bangka sa laot. Kasi siya, manahimik na nananalangin sa bundok. Pero siya, sumibat siya at hinarap niya ang bagyo. Siyempre, nakita doon, siya'y tumatawid sa bagyo, nakaapak sa tubig, hindi siya lumulubog. Yun ang kaibahan ng kay Kristong bagyo. Bakit kaya si Kristo pwedeng umapak sa tubig? Ano kaya ang dahilan?
Bakit pwedeng magkaroon ng superpower ba yon? Meron ba siyang kaibang kakayahan? Mga kapatid, siya may gawa ng tubig. Siya may gawa ng hangin kasama ng kanyang ama. Let there be wind, let there be rain, let there be waters. Alam niya, nanggaling sa kanya. All things came through him. Not one thing came into being except through him. Alam niya. Alam niya ang natural law of physics and everything. And of course, he defies it? No. He tells us, do not be afraid. It is I. Yun ang problema. Pag dumating po sa buhay natin, anumang bagay yan, maging financial, emotional, physical, or natural calamity, it is I. Do not be afraid. Take courage. So yung ibig sabihin ng take courage na yon, hindi sa iyong kakayahan. Kaya sabi ni Peter, kung ikaw yan, duda pa siya eh, kung ikaw talaga yan, payagan mo akong lumapit sa iyo. At nakapaglakad si Peter, ha? Pinayagan ni Jesus na magamit niya ang lakas ng Diyos para lapitan siya. Pero nung papalapit siya, naramdaman niya ang lakas ng hangin, napatingin siya. Sa lakas ng tubig, bigla na lang siyang, he was sinking. At he was drinking water, I believe. He's not just sinking, but he was already gulping water. Tataka ako dito eh. Bakit si Peter lang ang naglakas loob, lumabas ng bangka, if it is the Lord? Ba't yung 11 nasa bangka? Sasabihin nyo, yan, buti nga sa'yo, Peter. Lubog ka tuloy. Sinabi ni Jesus, you're man of little faith. Eh kayo, nasa bangka. Wala man kayong daring, even initial daring, to meet God. Pero pwede tayong manghina talaga. Pwedeng mas malakas ang yugyug ng ating problema. Ng pag-iwan sa atin, paglisan ng isang minamahal. Pwedeng maging mas malakas ang hangin ng boses ng isang taong naghalit sa iyo. Maraming bagay. Pag doon ka matutunton, lulubog ka. Pag pinaikot-ikot mo sa isipan mo na wala ka ng pera, bilang ka ng bilang ng iyong pera, at yun lang titignan mo, wala kang Diyos nun eh. Nasa pera ka na. Nasa lakas lang sa tingin mo, mahina at humihinang lakas. Eh talaga naman lahat po ng ating lakas. At kahit ano laki ng ating pera, ay maliit, mahina. Bakit ang problema pwedeng imposible sa taong, harapin? Kasi, para maniwala ka, may gumagawa ng imposible. Eh kung posible naman pala, gawin mo. Diba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa eh. Eh kung hindi na kaya ng tao sa gawa, awa lang ba ng Diyos? Dasal lang ba yan? O siya ang gagawa? Ayon. Naramdaman ni Pedro ang gawa ni Jesus. Alam niyo si Pedro, 4 lang silang fishermen. Sa 12, may isang tax collector, may isang NPA, zilot ang tawag, at iba pa, si Pedro lang at kapatid niya si Andres, ang magkapatid na Santiago at Juan, ang mga mangingisda. Alam ni Pedro, ang tubig, ang laot. Alam niya, kahit ano man siya kagaling, bilang mangingisda, hindi niya kaya. Pag ganong klaseng uri ng salot, hindi niya kaya. Pag imposible sa tao, kasi para maramdaman mo
may posibleng Diyos. Huwag niyo isipin lang, posible yan sa Diyos. Hindi. Posibleng merong Diyos. Kasi kapag na-imposible yan tayo sa tao, madalas, hindi na tayo tumitingin sa Diyos. Ang tingin mo na lang, imposible sa'yo. Pero andun siya eh. Buti si Pedro tumawag. Good that Peter said, Lord, save me. Ganyan po. How could we experience God if we feel tayo ang namumuno, tayong namamahala? Kahit tayo malusog, kahit tayo po'y may pera, kahit anuman, kilalanin natin ang Diyos. Kasi, yung 11 sa loob ng bangka, at si Elias, nakilala na si Jesus, nakilala na ang Diyos ay Diyos sa tahimik. That tiny whispering sound of a breeze. When Jesus got into the boat, the wind died down. And they said, You are the Son of God. Doon siya nakilala sa tahimik nung ang isang tao ay marunong manahimik. Alam niyo bakit? Silent water runs deep. Sa taas po ng laot, magulo po ang waves. Sumisid ka sa ilalim, tahimik. Sumisid ka sa kaloob-looban mo, sa kaibuturan ng puso at kaalaman mo. Magsasalita siya, sasabihin sa iyo, huwag kang matakot. Kasama mo ko. Hindi ka nag-iisa. Siguro, ang gustong sabihin sa atin ng Diyos na leksyon dito, kung last week kaya niya magpakain ng napakaraming tao na gutom at ending ng kwento, meron pang tira, may sobra, ibig sabihin sila ay satisfied. Diyos lang ang pwede mag-satisfy. Dito rin, sa kabila ng ating mahirap na buhay, sa anumang pagkakaton na meron tayong dinadalang problema, Diyos lang. Diyos lang ang tibay ng buhay. Pero dapat puntahan natin, nasa ng timon, nasa ng haligin yan, nasa ating kaloob-looban. Alam nyo, sa ating kaloob-looban, ano salita ng Diyos? Ano kaya, Mario? Mario Isabelo, ano kaloob-looban ng Diyos na mapapakinggan mo sa iyong puso? Mahal kita. Kasi sa bagyo, pinapakinggan ba ako ng Diyos? Mahal ba ako ng Diyos? Andiyan pa ba ang Diyos? Sa labas. Pumasok ka sa loob. Am I loved? That's a doubt. I am loved. That's a statement of faith. Sigurado ako, mahal niya ako. Kung makaligtas ako sa bagyong ito, kasi mahal niya ako. Kung kinuha ka sa bagyong yon, kasi mahal ka niya. Totoo yun. Kasi oras na. So, nagsalita ka naman ng Panginoon, save me, o ang kanyang salvation. Sige nga, daling ko na ikaw sa langit. Ayaw pa? Pero pag hindi ka dinala sa langit at nasalba ka dito, hey, mga kapatid, magsalita naman kayo na talagang may Diyos. That's why probably si Peter sinave.
Kasi he will have to declare, you are the Son of God. Na madalas, wala na sa damdamin at kaisipan, lalo na yung sa tingin nila ay silang mayaman, makapangyarihan. Kailangan tayo ng Diyos para magtestigo, para magsabi na meron Diyos, totoo siya. Narito siya sa puso mo. Balikan mo lang siya gabi-gabi. Alamin mo, mahal ka niya. Hindi ka nag-iisa. So dahil dito po, habang tayo nagpapasalamat sa pagmamahal ng Diyos sa atin, sino man matagpuan natin sa mga darating na araw na linggo ito, na nasalanta, nahihirapan sa sitwasyon dahil sa bagyo, pwede bang sabihin, bro, hindi ka nag-iisa. Ito ang kahit konting ayuda. Then totoo, nakilala mo ang Diyos. Sapagkat ikaw ay naging kawangis niya.